Dear Lady Love TV. Sisters, Rivals in Love. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ikasampung bahagi. Why didn't you tell me that your sister married my brother? You've been here for months, pero bakit ni isang salita tungkol doon wala kang sinabi sa akin, Sunshine? Natutop ni Sunshine ang bibig. Nasa kwarto sila ni Ashton. Nasa living room naman ang ate niya at nag-iiyak. Sinasabi na nga ba, hindi pwedeng hindi siya kumprontahin ng binata kapag nalaman ng katotohanan. Ang mali lang niya, inisip niyang hindi naman siguro ito magagalit ng labis kapag nalaman ng totoo dahil kahit paano ay may pinagsamahan na sila. Pero heto ngayon si Ashton, walang kangiti-ngiti sa mga labi at ramdam na ramdam niya ang pagpigil nito ng emosyon. He looked like the old Ashton, yung nakahandang gawin ang lahat para sa ate Anggi niya. At least, he looked like that in her eyes, and that broke her heart. I just thought you already knew. How the hell was I supposed to know? Tumaas ng kaunti ang tinig ni Ashton. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Sunshine. Bakit ka ba talaga umalis ng Batangas at nagpunta rito? Why are you shouting at me? I am not. Huminahon ang tinig nito. Please, Sunshine, just tell me the truth. Bakit, Ashton? Ngayon na nandito yung ate ko, baliwala na naman ako sa'yo. Siya na naman yung una para sa'yo. Baliwala na naman yung presensya ko sa'yo. Napabuntong hininga ang binata. You're being impossible. I just want to know the truth. Bakit hindi mo yun maibigay? Why did you keep the truth from me? Ano ba talaga ang nangyari? She gave up. Oo, umalis ako sa Batangas dahil nagpakasal yung ate ko sa kuya mo. Hindi ko hayang isipin na kapag nalaman mo ang bagay na yun, masasaktan ka na naman ng todo. Mag-isa ka lang dito. Walang dadamay sa'yo. Sinabi mo na, kaya kong umalis sa inyo para tumira dito. Kasama ko, kasi naaawa ka magiging reaksyon ko kapag nalaman ko yung tungkol sa ate mo at sa kuya ko. Ganun ba yun, ha? Walang makitang anumang reaksyon sa mukha ng binata, kaya naman natakot siya sa iniisip nito. Ako, naaawa sa'yo. Kailan kita hindi kinawaan, ha? Nagawa mo na nga. No. Hindi ba ba naiisip na kaya ako nandito? Na kaya ako iniwan ang lahat ng meron ako sa Batangas? Pamilya, trabaho, mga kaibigan, para lamang sa'yo. Dahil mahal kita. Ni minsan ba, hindi sumagi sa isip mo ang bagay na yon, ha? Hindi mo ba nahahalata na matagal na kitang minamahal? Na kaya akong iwan ang lahat para sa'yo? Sunshine started to cry. Naghalo-halo ang kanyang emosyon. Natahimik si Ashton. Ni isang salita ay walang lumabas sa mga labi. Ngayon bumalik na yung ate ko, iiwan mo na ba ako para sa kanya? Ngayon siya na yung lumalapit sa'yo, magiging balewala na naman ako sa buhay mo. Si ate Anggi na naman ang mangunguna sa'yo. Wala siyang intensyon na maglabas ng hinanakit, pero nadala siya ng sitwasyon. Hindi na siya mapigilan. Hindi na din mapigilan ang damdamin niya bilang lubos na nagmamahal sa lalaki. Alam mo, noon pa naman tanggap ko ng si ate. Yung nakikita niyang mga mata mo, na pangalan lang niya yung binubulong ng puso mo. Pero hindi ko mapigilang magpakatanga sa'yo. Paano nga ba pipigilan ng isang pusong tangang nagmamahal? Tanga nga eh. Hindi alam kung ano yung pwede sa hindi dapat. Umasa kasi ako ngayon na kahit papaano, may lugar na ako dyan sa puso mo. Na baka yung mga paglalambing mo sa akin may bahid ng totoong damdamin. Na baka kahit papaano may pag-asa na rin mahalin mo ako. Sa kabila ng litanya at mga luha ni Sunshine, na natiling tahimik ang binata. Bakit? Ha? Ashton, bakit hindi ka nakapagsalita? Panakip butas lang ba talaga ako sa'yo? Sa bagay, I was the one who seduced you. Napilitan ka lang. Kasi sino nga namang manok ang tatanggi kung palay na yung lumalapit? You're just a man. You have your needs at nagkaroon lang ako ng willingness at availability kaya hindi mo gusto. Napagtiyagaan mo lang. Nalunok ni Sunshine ang lahat ng sinabi nang biglang sakupin ng mga labi ni Ashton ang kanina lang ay daldal na daldal niyang mga labi. Noong una ay hindi pa muna maproseso ng kanyang utak ang nangyari. She just stood there stunned, but after a while, she began to respond. Natalo ng init ng mga labi ni Ashton ang init ng puso niyang puno ng hinanakit. Natalo ng matamis nitong mga labi ang mapait na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Agad na nawala ang kanina lang ay ipinagpuputok ng kanyang butse.
Agad binura ng halik ni Ashton ang mga hinanakit niya. Pero teka muna, sandali lang. Time first. Bakit siya hinalikan ng Herodes na to? Pagkatapos niyang isiwalat ang kanyang saloobin, itinulak niya ito. Kailangan muna niyang magtuos. What are you doing, Ashton? Windang na tanong niya. Kissing you. Walang gatol nitong tugon. Why? He touched her cheek. I was thinking of what should I do. His thumb touched her upper lip to make these sinful lips shut up. That's why I couldn't answer you. And then I thought of only one thing to do, and that was to kiss you. Again, he kissed her on the lips. Wala na. Nadala na naman siya ng damdamin para sa binata. Nakalimutan ni Sunshine na ipinaglalaban. Paano pa siya makapagsasalita kung nasa harap niya na ang sagot sa lahat ng kanyang tanong? Pinatunayan lang ng mga halik ni Ashton ang totoo niyang katayuan sa buhay nito. Kahit wala itong nililinaw ay napanghawakan pa rin niya ang damdamin niya para rito. Ganun naman ang pusong nagmamahal, hindi basta-basta sumusuko. Hindi basta-basta nagpapadaig. Darating ang panahon ng kahinaan pero pasalamat siya na pinili ni Ashton na manatili sa kanyang tabi. Mabangong amoy ang sumalubong kay Sunshine paglabas ng kwarto. Na-excite na nagpunta siya sa kusina. Iyon ang unang beses na pinagluto siya ni Ashton. Ang alam niya ay hindi marunong magluto ang binata. Kinilig naman siya sa katotohanan yon. Hi, gumawa ng isang bagay si Ashton para sa kanya na malayo sa comfort zone nito. Sino naman ang hindi kikiligin doon? Ngunit bigla ang pag-urong ng kilig na makita ni Sunshine ang eksena sa kusina. Oo, naroon nga si Ashton ngunit hindi ito nagluluto. Nakaupo lang ito at si Ate Angge ang nasa harap ng electric stove. Natahimik ang dalawa sa pagdating niya. Tila ba siya ang dumaang anghel sa pagitan ng mga ito para matigil sa pag-uusap. Good morning, Sunshine. Magiliw na bati ni Angge. Hindi niya pinansin ang kapatid. Sa halip ay umupo siya sa silya katabi ng binata. Ashton, ngayon yung pictorial niyo, diba? Ang sabi ng ate mo, ang likot mo raw matulog, Sunshine. Nagbibiro ang tinig ni Ashton. Ngunit hindi siya natawa. Magkatabi kasi silang natulog na magkapatid. Samantalang si Ashton ay sa sofa uli natulog. Maaga siyang natulog para hindi na sila makapag-usap ng ate niya. Iniwasan nga niya ito. No choice lang talaga kaya silang dalawang magkatabi. Nako, sanay naman ako dyan kay Sunshine. Saka mapapatawad ko pa siya kahit napuyat ako kasi magkapatid kami. Nasa himig din ng kanyang kapatid ang pagbibiro. Lalo siyang hindi natawa. Ano bang dahilan niya? Ano bang concept ng pictorial? Hindi ko pala nakausap si Faye. Teka, tatawagan ko siya. Don't bother, Sunshine. Just stay here at samahan mo ang ate mo. She's hurting. She needs you now. No, I mean, sino sasama sa'yo? I'm your PA. Hindi pwedeng hindi ako kasama. Sino ang mag-iintindi sa mga kailangan mo? I'm not a child. I can do things my way. How many years I've been living independently? Do you think I can't handle myself? Katwiran ng binata. Pero, it's alright. Okay lang naman ako na mag-isa dito. Aaliwin ko na lang yung sarili ko. Manonood ako ng TV. Sige na, masamahin mo na sa Sunshine sa'yo. Nakangiti pang wika ng ate niya. No, she's staying here with you. We'll talk later, okay? Tumayo na si Ashton at nabaling ang pansin sa kanya. Please, don't be selfish, brat. Your sister needs you. Mariin ang pagkakasabi nito sa bawat salita. Pagkatapos ay iniwan na sila. Kumain ka na. Pinagluto kita ng paborito mo. Magiliw na wika ng ate niya. Hindi ako nagugutom. Walang emosyong wika niya. Sige na, masarap to. Ipagpipilitan pa nito. Hindi niya pinansin ang kapatid. Narinig nila ang pagbukas at pagkatapos ay ang pagsara ng front door. Palatandaan na nakaalis na si Ashton. Napabuntong hininga siya. Ate, he's gone. Pwede ka na bumalik sa totoong ikaw. What are you talking about? Her sister looked hurt. Nanggilid pa ang luha sa mga mata. Ate, you can drop the act. Para namang hindi ko alam kung sino ka talaga. Unti-unti ay gumuhit ang nakakalokong ngiti sa mga labi ng kanyang kapatid. Ang mga matang kanina lang ay may luha, napalitan ng kakaibang kislap. Iyong kislap ng kilalang kilala niya. Alam niyang may pinaplano na naman ito. And this time, may kinalaman iyon kay Ashton. Hinding-hindi niya yun mapapayagan. How are you, my sister? It's been a long time. Did you think you can live here peacefully? Did you think
this day wouldn't come? Ate Angge laughed. It sounded so evil. Kung ano man yung pinaplano mo kay Ashton, huwag mo nang ituloy, ate. Nandito ako para protektahan siya. Puno ng kumbiksyong wika ni Sunshine. Tumayo pa siya para maging kasukat ng kapatid. Pinakatitigan niya ito. How can you be so sure that you could protect him? May sariling desisyon si Ashton. May sariling isip. And I know that he still loves me. At iyon ang isang malaking advantage ko. Kayang-kaya ko siyang paglaruan sa mga palad. Nakita mo ba kung paano niya ako titigan? Kung gaano siya kaawang-awa sa sinapit ko? Kung paano niya ako itrato matapos ang mahabang taon na hindi kami nagkita? At nalaman pa niyang nagpakasal ako sa kuya niya? He can accept everything about me, Sunshine. Ni walang tanong, ni walang panunumbat. And that's my ticket to exploiting his kindness. Hinding-hindi niya ako matatanggihan. At wala kang magagawa. Kawawa ka naman. Lumipad ang kamay ni Sunshine at lumagapak sa pisngi ng kapatid. She was so angry, so mad that she thought she could kill her sister right then and there. I've always asked myself why you turned out like this, ate. You used to be a kind and loving sister to me. Pero nang dahil sa kasakiman mo sa pera, naging ganito ka. Masaya ka sa buhay mo. Pera lang ba talaga ang mahalaga sa'yo? Bilang ganti, lumagapak din ang palad nito sa kanyang kanang pisngi. Ngunit pinipilit niyang huwag indahin. Wala na kasing mas masakit pa sa katotohanang ang ate niya na sobra-sobra niyang minahal noon ay ang pinakamumuhian na niya ngayon. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Ano ngayon kung naging mukha akong pera? Nakinabang ka rin naman ah. Sinong bumuhay sa'yo? Nang palayasin tayo sa mansyon, ako rin naman hindi ba? Kaya ano ang karapatan mong magmalinis? Wala man lamang nakapansin noon sa pagbabago ni Ate Angge. Ang akala kasi nila, ito pa rin yung mabait, maasikaso, maalaga at mapagmalasakit na kapatid. Ngunit lumabas din ang katotohanan na mapalaya sila sa mansyon ng ina ni Ashton. Noon nasaksihan ni Sunshine kung paano binago ng kasakiman sa material na bagay ang dating malaanghel niyang kapatid. Oo, mahirap ang pinagdaanan nila nung pinalaya sila sa mansyon. Wala silang matirhan at hindi alam kung saan kukuha ng maipapanggasto sa araw-araw. Nung una ay namasukan si Ate Angge sa isang pamilya bilang kasambahay. Nakalibre naman sila ng tirahan dahil doon. Mahirap pero masaya pa rin dahil magkasama sila magkapatid. Para may pambaon at makatulong sa gastusin, ay nagbenta siya ng kung ano na sa school. Mula sa mga pang-ipit ng buhok na nabibili sa palengke, iba't ibang school supplies hanggang sa mga kakanin na nabibili niya sa mga residente malapit sa bahay ng amo ng ate niya. She thought they were doing fine until she learned about the other side of her sister. Katatapos pa lang niya ng high school, nang biglang magwala ang among babae ng Ate Angge niya at pinalaya sila. Nalaman daw kasi ng ginang na may relasyon ang asawa nito at ang ate niya. Siyempre, hindi siya maniniwala. Ipinagtanggol niya ang walang imik at walang tigil sa pag-iyak na ate niya. Siya nakipag-away. Siya ang nagtanggol sa pinakamamahal na kapatid. Nagmalaki pa nga siya na hindi sila kailangan palayasin dahil sila ang kusang aalis. Malakas na ang loob ni Sunshine ng mga panahong yon dahil medyo magaan na yung buhay nila. Nagtapos kasi siyang may karangalan sa high school, kaya naman nakakuha siya ng scholarship sa iba't ibang institusyon sa kanilang lugar. May pambayad na siya sa tuition, may allowance na at may matitira pa para panggastos nila. Saka ang alam niya ay may ipon din naman ang ate niya na halos 2 taon na nagtatrabaho dito. Na kaya nga nilang walang-wala sila eh. Ngunit parang sinampal si Sunshine ng masaksihan ng personal ang katotohanan sa mga paratang sa kanyang ate. Sandali kasi itong nawala nang nag-e-empake na sila. Naisip na yan tulungan na ang kapatid sa pag-e-empake ng sariling gamit. Hindi siya makapaniwala nang sa pagbukas ng maleta ay isang tambak na alahas ang tumambad. May mga ginto at may diamonds din. Never niyang nakita ang mga yon sa possession ng ate niya. Kung hindi pa sa araw na yon, nang makabalik ang kapatid ay agad niyang nagawang magtanong kultol doon. At sa kanyang pagkamangha ay hindi man lamang nito itinanggi ang totoo na may relasyon talaga ito sa among lalaki, na sa lalaki galing ang mga alahas. Hindi makapaniwala si Sunshine, hindi ganoon ang ate niya. Pero hindi niya ito kinakitaan ng pagsisisi o or doon niya napatunayang peke ang pag-iyak nito habang kinukompronta ng among babae. Doon niya unang nakilala ang tunay na ugali ng kapatid na nakahanda itong magwasak ng pamilya para sa sariling luho. Hindi rin niya makalimutan ang mga sinabi nito sa kanya noong araw na yon.
Masisisi mo ba ako? Matagal tayong nabuhay sa karangyaan. Nasanay na ako na mabuhay ng komportable. Hindi madali ang maging mahirap, alam mo yan. Aanhin ko ang kabutihang loob kung dilat naman ang mga mata ko sa gutom. This is the real me, sunshine. Sawa na ako maging ipokrita. Sawa na ako magbait-baitan para lang makuha ang gusto ko. I've always been ambitious, sunshine. Jay used to give me everything that I wanted, but he left me for his crazy mother. I love him really, but I have got to move on with my life. And moving on means deceiving rich, stupid bastards to get back the luxurious life I once had. Do you think nag-enjoy ako maging maid? Huh? Think again. Mas madaling kumita kung naluloko ka ng tao. Ate Angge broke her heart that day. Hindi siya makapaniwala. Akala niya tanggap ni Ate Angge ang kapalaran nila, na pati ang pagtalikod ni Kuya Jay natanggap na nito. Hindi pala. Habang nakatalikod siya, iba ang pinapakita sa kanya ng kapatid. Sa totoong ito, hindi niya alam kung may pagkukulang ba siya para humantong ang ate niya sa ganoon. She loved her sister with all her heart. Iniidolo niya ito pero ang kapatid din ang sumira ng pananaw niyang iyon.